Magandang gabi at maligayang pagdating sa isang lugar ng lubos na katahimikan. Sa sandaling ito, nasaan ka man, hayaan mo ang sarili mo na huminga ng malalim, dahan-dahan, at pagkatapos ay bumuga. Bitawan na ang lahat ng iniisip mo sa maghapon. Wala na silang halaga ngayon. Ngayong gabi, maglalakbay tayo sa isang karanasan na lampas sa ating nakasanayan, higit pa sa ating mga mapa at higit pa sa ating pangunawa sa kung ano ang oras. Isipin mo ang isang lugar, isang mundo, isang planeta, kung saan ang pinaka-fundamental na batas ng ating universo, ang pana ng oras or arrow of time, ay nakaturo sa kabilang direksyon. Paano kung hindi ka tumatanda, kundi bumabata? Paano kung naaalala mo ang hinaharap, pero wala kang alam sa nakaraan? Sa sleep lecture na ito, sabay nating tutuklasin ang mundong puno ng kabalintunaan. Huwag mong piliting mag-isip o mag-analisa. Makinig ka lang. Hayaan mong magsimulang mabuo ang mga imahe sa iyong isip. Kalmantihin ka at dalhin ka sa isang malalim at nakapagpapagaling na pagtulog. Handa ka na bang maglakbay sa lugar kung saan ang katapusan ay simula pa lamang? Bago pa man makarating ang ating isip sa destinasyon, sandali tayong huminto sa lugar na pamilyar sa atin. Sa ating universo, iisang direksyon lang ang tinitiyak ng oras, mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na pana ng oras. At ang pangunahing nagpapatakbo sa panang ito ay ang pangalawang batas ng termodinamika o ang konseptong kilala bilang entropy. Sa madaling salita, ang entropy ay ang sukat ng kawalan ng kaayusan o chaos sa loob ng isang sistema. Ayon sa batas na ito, sa isang saradong sistema tulad ng ating universo, ang kawalan ng kaayusan ay laging tumataas. Ang basong nahulog sa mesa ay nagiging maraming pira-piraso at lalo nitong pinalalaki ang chaos. Hindi na yon kusang magbabalik sa orihinal na anyo nito. Ang mainit na tsaa ay lumalamig dahil nagbibigay ito ng init sa paligid. Pero ang malamig na tsaa ay hindi na kusang iinit. Iyan ang paggalaw ng oras sa paraang alam natin. Mula sa kaayusan patungo sa kawalan ng kaayusan. Mula sa pagsilang patungo sa kamatayan. Pero paano kung isipin natin ang isang lugar kung saan ang batas na ito ay baligtad? Kung saan ang entropy ay hindi tumataas, kundi bumababa? Kung saan kusang bumabalik sa mesa ang mga basag na tasa at ang malamig na tsaa ay muling umiinit? Iyan ang mundong pupuntahan natin. Ang mundong may baligtad na pana ng oras. Hindi lang ito pantasya. Isa itong eksperimento ng isip na magtutulak sa atin upang makita ang mismong balangkas ng realidad sa bagong paraan. At ngayon, handa na tayong lumundag sa hindi kapani-paniwalang realidad na ito. Pabagal na ang paggalaw ng aming sasakyang pangkalawakan. Sa likod ng viewport, ang kadiliman ng kosmos. Ngunit kakaiba ito. Ang mga bituin, hindi lang basta nagniningning, kundi tila isinusubo nilang pabalik ang sarili nilang liwanag habang lalo silang umiinit at sumisikat, naghahanda sa pagsilang sa isang matinding pag-aapoy. Ito ang unang senyalis na nilampasan na namin ang hangganan. Palapit na kami sa planetang tatawagin naming Kronos Inversus. Mula sa orbit, nakamamangha itong tingnan. Ang mga ulap ay hindi umaagos sa himpapawid. Sa halip, nagsisimula silang magtipon mula sa walang laman na hangin bago bumumuhos pa itaas patungo sa kalangitan. Ang mga ilog ay hindi umaagos patungo sa karagatan, kundi palayo dito. Naghahati sa libu-libong sapa, umaakyat patungo sa tuktok ng mga bundok. Ang mga bundok ay hindi nasisira dahil sa erosyon. Sa katunayan, dahan-dahan silang lumalaki, kinokolekta ang maliliit na bato at alikabok upang maging nag-iisang maringal na mga taluktok. Naghahanda na kami sa paglapag
at ipinapakita ng mga sistema ng barko na ang atmosfera ay angkop para sa paghinga. Ngunit ang pakiramdam habang papalapit kami sa lupaing ito ay kakatwa. May pakiramdam ng déjà vu na hinaluan ng lubos na kawalang katiyakan. Para bang bumabalik ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ngunit sa ilang dahilan ay naaalala mo ito. Ito ang iyong self sa hinaharap na nagpapadala sa iyo ng mga senyales, mga alaala ng isang bagay na hindi pa nangyayari sa iyo, ngunit nangyari na sa kanya. Bumubukas ang mga pinto ng airlock. Ang hangin ay amoy, ozone, at mamasamasang lupa, ngunit ito ay amoy paglikha, hindi pagkalanta. Ginagawa mo ang iyong unang hakbang sa ibabaw ng planetang ito, kung saan umaatras ang oras at ang mundo sa paligid mo ay dahan-dahang nagsisimulang bumuo mula sa hinaharap patungo sa nakaraan. Ang unang hakbang na ito ay sa katunayan ang iyong huling hakbang sa planetang ito. Kakarating mo lang, ngunit ang iyong paglalakbay dito ay papalapit na sa simula nito. Damhin ang malambot at madaling hubugin na lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Hindi ito humihigpit, bagkus. Ito ay lumuluwag sa bawat hakbang mo sa hinaharap. Naghahanda na tanggapin ka. Ito ay isang mundo kung saan ang bakas ng paa ay naroon bago ka pa tumuntong. Kung saan ang echo ay naririnig bago pa lumabas ang salita. At nakatayo ka sa hangganan ng mundong ito sa punto ng iyong pagdating na para sa mga nilalang dito ay ang punto ng iyong pamamaalam. Sa pagtanaw mo sa paligid, mapapansin mo ang kakaibang flora rito. Ang mga puno rito ay hindi tumutubo mula sa buto. Sa halip, ang matitikas at dambuhalang nilalang na ito ay dahan-dahang lumiliit. Ang kanilang mga sanga ay bumabalik sa katawan. Ang mga dahon ay nagiging usbong at ang katawan mismo ay nagpapayat hanggang sa maging isang munting sibol. Pagkatapos, ito ay hihigupin pabalik sa lupa at ang matitira na lang ay isang buto. Nakakita ka ng isang nalaglag na dahon sa lupa. Hindi ito nabulok. Sa halip, unti-unti itong nagiging berde, sumisipsip ng katas, at pagdating ng tamang sandali, ito ay lilipad pa itaas, didikit sa sanga ng puno. Ang buong siklo ng buhay ng mga halaman dito ay isang daan mula sa komplikado patungo sa simple, mula sa kamatayan patungo sa pagsilang. Ang mga bulaklak ay hindi namumukadkad. Sa katunayan, isinasara nila ang kanilang mga talulot at nagiging muling usbong, itinago ang kanilang ganda mula sa mundo. Ang prutas ay hindi nahuhulog sa sanga. Sa kabaligtaran, lumilipad ito patungo sa sanga mula sa lupa, unti-unting lumiliit hanggang sa maging bulaklak. Ang tanawing ito ay parehong maganda at nakakabahala. Sinisira nito ang pinakamalalim nating likas na pag-uugali. Nakasanayan nating makita sa paglago at pamumukadkad ang simbolo ng buhay at sa pagkalanta ang simbolo ng katapusan. Dito, baliktad ang lahat. Ang pagkalanta ay paghahanda lamang sa sigla ng kulay at ang paglago ay daan patungo sa paglaho. Lumapit ka sa isa sa mga punong iyon. Ang balat nito ay mainit sa pandama, may buhay. Nararamdaman mo ang pagdaloy ng katas, ngunit hindi ito umaakyat patungo sa mga dahon, kundi bumababa patungo sa mga ugat, ibinibigay ang enerhiya sa lupa. Ang puno ay hindi kumukuha, bagkus ay nagbibigay. Ang normal na proseso ay kumukuha ito ng carbon dioxide at naglalabas ng purong oxygen. Pero dito, baligtad ang proseso. Humihinga ang puno ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide na sinisipsip naman ng mga hayop. Ang ekosistemang ito ay isang perpektong closed cycle, ngunit tumatakbo sa direksyong hindi natin nakasanayan. Nakatayo ka sa lilim ng umuusad na dambuhalang ito at naunawaan mo na para sa kanya, hindi ito ang katapusan, kundi ang bukang liwayway.
Ang kanyang pinakamaningning na panahon, ang kanyang kabataan, ay darating pa kapag siya ay naging maliit at marupok na sibol. Nag-iisip ka tungkol sa sarili nating pagtingin sa buhay at kamatayan. Baka ang ating katapusan ay simula rin ng iba. Ngayon, ituon naman natin ang pansin sa fauna o mga hayop ng mundong ito. Sa malayo, makikita ninyo ang isang kawan ng matikas na hayop, nakahawig ng mga usa, pero hindi sila nanginginain. Sa halip, inilalabas nila mula sa kanilang bibig ang perpektong nginuyang damo na unti-unting nagiging buong dahon ng damo na hindi pa nagagalaw. Sa parang, ang mga hayop dito ay hindi kumakain. Sila ay anti-kumakain. Ang proseso ng panunaw ay baligtad. Nakakakuha sila ng enerhiya kapag inilalabas nila ang pagkain, kung saan ang mga simpleng sangkap ay nagiging mas komplikadong organic na materyales. Baligtad din ang kanilang siklo ng buhay. Ang matatanda at marurunong na mga nilalang na may taglay na karunungan ng buong buhay ay humihiga sa lupa at naghihiwa-hiwalay sa mga simpleng elemento. Ang mga elementong ito ay muling magtitipon sa katawan ng kanilang ina upang isilang na muli bilang maliit at punong-puno ng sigla. Ang mga predator dito ay hindi nangangaso. Sa halip, nakakakita sila ng mga patay na biktima na muling nabubuhay sa loob ng kanilang bibig bago nila ito pakawalan, puno ng lakas at kalusugan. Ang relasyong predator-biktima dito ay isang pagkilos ng paglikha, hindi ng pagwasak. Ito ay isang mundo kung saan ang panganib ay hindi ang kainin ka, kundi ang likhain ka. Tingnan ninyo ang paglipad ng ibon na yon. Lumilipad ito ng paatras. Iwinawagayway ang pakpak upang bumagal, hindi para bumilis. Hindi ito gumagawa ng pugad. Sa halip, binubuwag niya ito sanga-sanga. Ang mga inakay ay hindi lumalabas sa itlog. Sa halip, pumapasok sila rito, kung saan nagiging buo muli ang itlog at ibinabalik ng ina sa sarili niyang katawan. Maging ang mga tunog ng mundong ito ay pambihira. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Sa halip, isinusubo nila ang katahimikan sa kanilang tuka. Nagsisimula ang kanilang huni sa pinakamataas na tono at dahan-dahang tumatahimik hanggang sa ganap na kawalan ng ingay. Ang dagundong ng isang predator ay hindi banta ng pag-atake, kundi senyalis na natapos na ang proseso ng pagbuhay muli sa biktima. Ang buong mundo ng hayop na ito ay nabubuhay sa ganap na pagkakaisa, ngunit ang pagkakaisang ito ay nakabatay sa mga prinsipyong kabaligtaran ng sa atin. Dito, ang pagkaligtas ay hindi pakikipaglaban para sa mga yaman, kundi ang pagbibigay ng mga ito. Ang lakas ay wala sa kakayahang kumuha ng buhay, kundi sa kakayahang ibalik ito. At sa pagtanaw sa mga kahangahangang nilalang na ito, nauunawaan ninyo na ang buhay ay maaaring umiral sa mga forma na hindi natin lubos maisip at ang mga batas nito ay hindi pala ganoon kaabsoluto tulad ng iniisip natin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa matalinong buhay sa Chronos Inversus. Ano kaya ang magiging hitsura ng isang lipunan kung saan baliktad ang takbo ng panahon? Isipin mo ang isang syudad. Ang mga gusali dito ay hindi tinatayo. Sa halip, dahan-dahan silang binabaklas. Ang mga bago at nagniningning na skyscraper ay unti-unting nagiging mga guho na pagkatapos ay tinatanggal ng paisa-isang bloke hanggang sa maging isang malinis na lupa ang pinagtayuan nito. Para sa mga naninirahan sa mundong ito, ang mga guho ay hindi simbolo ng pagbagsak. Isa itong pauna o hudyat ng kadakilaan sa hinaharap. Tinitingnan nila ang mga gumuhong istruktura at nakikita rito ang isang magiging palasyo. Ang kanilang arkitektura ay arkitektura ng inaasahang pagkawasak. Ang mga naninirahan dito, tawagin natin silang mga
chrononaut, ay isinisilang mula sa lupa. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, ang isang matanda at matalinong tao ay humihiga sa libingan at ang kanyang katawan ay dahan-dahang binubuo sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang pagsilang ay ang pinakatrahedya para sa kanila dahil ito ay pamamaalam sa mundo. At ang kamatayan naman ang pinakamasaya sapagkat ito ang sandali ng pagangkin ng lahat ng kaalaman at karanasan na unti-unti nilang mawawala sa buong panahon ng kanilang baliktad na buhay. Isinisilang silang matanda, taglay ang lahat ng karunungan sa mundo, ngunit sa bawat araw na lumilipas, sila ay bumabata at nagiging mangmang, nakakalimutan ng lahat ng kanilang nalalaman. Ang kanilang edukasyon ay proseso ng pagkalimot. Pumapasok ang mga bata sa paaralan upang kalimutan ang komplikadong mga teorema at matutunan ang simpleng mga katotohanan. Ang kanilang layunin ay hindi ang mag-ipon ng kaalaman, kundi ang mawala ito upang sa sandali ng kanilang kamatayan bilang sanggol ay maabot nila ang kalagayan ng malinis at inosenteng kamangmangan. Ang kanilang wika ay baligtad din. Nagsasalita sila ng mga pangungusap na nagsisimula sa dulo. Upang maunawaan sila, kailangan mong hintayin ang pagtatapos ng parirala at ibaligtad ito sa iyong isip. Sinasabi nila, mabuti lahat magiging sa iyo. At para sa kanila, napakanatural ng tunog nito. Naglalakad ka sa kalye ng syudad na ito at makikita mo ang mga tao na umaatras. Hindi na nila kailangan pang tingnan kung saan sila pupunta. Dahil naaalala nila kung saan sila darating, tara, alamin natin ang mas malalim na sikolohiya ng mga krononauta. Paano nila nakikita ang mundo kung ang alaala nila ay nasa hinaharap, ngunit wala silang ideya tungkol sa nakaraan. Wala silang konsepto ng sorpresa o biglaang pagbabago. Ang bawat araw nila ay nakatadhana na dahil sa kanilang mga alaala. Alam nila kung sino ang makikita nila, ano ang pag-uusapan, at kung ano ang mararamdaman nila. Ang buhay nila ay hindi sunod-sunod na pagtuklas, kundi sunod-sunod na inaasahang kawalan. Alam nilang darating ang pag-ibig, pero alam din nila ang eksaktong petsa at oras kung kailan sila aayaw sa isa't isa at magkikita sa unang pagkakataon para maging estranghero. I-imagine mo ang relasyon sa mundong ganyan. Nagsisimula ito sa pait ng hiwalayan. Dalawang taong minsan nang nagkarelasyon, nagkikita para magpaalam habang buhay. Pero habang bumabata sila, ang kanilang relasyon ay lalong umiinit at nagiging matalik. Dadaan sila sa pagiging matanda, pagiging passionate, at sa pag-iibigan hanggang sa marating nila ang kanilang una at pinakanakakakilig na date. Pagkatapos noon, magkikita sila sa kalye bilang dalawang ganap na estranghero at magdadaan lamang. Ang pag-ibig nila ay isang paglalakbay mula sa mapait na pagtatapos tungo sa masayang simula na siya ring katapusan ng kanilang pagkakakilala. Paano naman ang krimen at parusa? Ang sistema ng batas dito ay gumagana ng pauna. Kinukulong ang isang tao hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa gagawin pa lang niya. Lumalabas sila ng kulungan sa mismong oras na ginagawa nila ang krimen dahil tapos na ang kanilang sentensya sa loob. Para sa kanila, lohikal ito. Kailangang mauna ang parusa sa pagkakamali para maiwasan ito. Ngunit ang kabalintunaan ay hindi ito nagiging hadlang, kundi ginagarantiyahan lamang nito na ito ay magaganap. Ang buong buhay nila ay puno ng fatalismo o tadhana. Wala silang malayang kalooban sa paraan na naiintindihan natin dahil ang hinaharap ay nangyari na at nakaukit na sa kanilang alaala. Hindi nila mababago ang kanilang mga kilos dahil lalabagin nito ang sanhi at epekto, causality, na sa kanilang mundo
ay gumagana ng pabaliktad. Sila ay mga aktor sa isang dula na napanood na nila, ngunit pinilit nilang gampanan ang kanilang mga papel hanggang sa pinakasimula. Pag-aralan natin ang ekonomiya at teknolohiya ng isang mundo kung saan baligtad ang takbo ng oras. Ang proseso ng paggawa, production rito, ay pagbaklas or pag-disassemble. Ang mga pabrika ay hindi gumagawa ng bagong produkto. Sa halip, kinukuha nila mula sa mga mamimili ang mga gamit na sira at luma at binabalik gawa, reverse produce, ang mga ito hanggang sa maging hilaw na materyales. Hindi binubuo ng manggagawa sa assembly line ang isang kotse, kundi maingat niya itong binabaklas piyesa por piyesa hanggang sa ang makita mo sa dulo ay tumpok lang ng metal, plastik at goma. Ang kayamanan dito ay hindi sinusukat sa mga naipon mo, kundi sa mga naitapon mo. Ang pinakamayayamang tao ay nakatira sa mga walang laman na bahay dahil naibalik bili, reverse purchased, na nila ang lahat ng kanilang mowables at kagamitan. Baligtad din ang daloy ng pera. Kapag bumibili ka ng isang bagay, ibinibigay mo ang produkto at tumatanggap ka ng pera bilang kapalit. Ang iyong pitaka ay hindi nauubos, bagkus ay napupuno. Kaya naman, ang layunin ng lahat ay hindi ang kumita, kundi ang gumastos ng husto. Ang trabaho ay isang lugar kung saan ka pumapasok para magbigay ng pera at gumawa ng gawain na magpapababa sa kaayusan. Halimbawa, ang bumbero ay hindi nag-aapula, kundi nagsisindi ng apoy. Pupunta siya sa nasunog na bahay at gamit ang espesyal na kagamitan, babalik-balikin niya ito mula sa abo. Ibinabalik ang apoy sa pinagmulan nito. Para sa kanila, siya ay isang bayani, isang tagapaglikha. Kumusta naman ang teknolohiya? Ang mga computer dito ay hindi nagko-compute, kundi nag-a-anti-compute. Ilalagay mo ang sagot at hahanapin ng programa ang raw data at ang tanong para sa iyo. Ang internet ay hindi isang network para kumuha ng impormasyon, kundi para makalimutan ito. Pupunta ka sa isang website at ang impormasyon ay buburahin mula sa iyong isip at mula sa server. Ang pag-unlad, progress para sa kanila ay ang pag-urong, regression. Ang pinakabagong teknolohiya ay ang pinakaprimitibo. Ang kanilang sibilisasyon ay umaatras mula sa komplikadong spaceship at artificial intelligence patungo sa mga steam engine at pagkatapos ay sa mga kagamitang bato. Ang kanilang gintong panahon ay nasa malayong hinaharap na para sa atin ay ang kanilang sinaunang nakaraan. Ito ay isang mundo kung saan ang inobasyon ay pagpapasimple at ang pag-unlad ay pagbabalik sa pinagmulan. At sa kabila ng pagiging kakaiba, may sarili itong lohika. Ang sining at kultura sa Kronos Inversus, yan ay isa ng napakaenganyong usapin. Isipin mo ang isang pintor. Imbis na gumamit ng blankong canvas at magpinta, nagsisimula siya sa isang tapos na obra maestra. Ang kanyang trabaho ay patak-patak, maingat, natanggalin ang pintura hanggang sa tuluyan itong luminis. Ang mismong pagkilos ng paglikha ay ang pagkilos ng pagbubura. Ang pinakadakilang pintor ay siyang nagiiwan ng pinakamalinis na canvas. Ang isang iskultor naman ay nagsisimula sa isang tapos na estatwa at unti-unting dinadagdagan ng marmol piraso-piraso hanggang sa ito'y maging isang tabinging bloke na. Ang kanyang layunin ay itago ang porma, hindi ito ihayag sa mundo. Tinutugtog ng mga musikero ang kanilang mga simponiya ng paatras. Nagsisimula ang konsyerto sa napakalakas na palakpakan sa gitna ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, sisimulan ng orkestra ang panghuling piyesa, gumagalaw mula sa matutunog at matatagumpay na chords patungo sa mahihinang at banayad na tunog. Ang musika ay hindi umuunlad,
Bagkus ito ay naglalaho hanggang sa mapunta sa isang nota lang, nasusundan ng katahimikan sa bulwagan bago magsiuwi ang mga manonood. Ang mga manunulat ay hindi nagsusulat, kundi binubura ang mga aklat. Kinukuha nila ang isang tapos na tomo at pahina sa pahina, binubura ang teksto hanggang sa maging tumpok na ng malilinis na pahina. Ang dakilang nobela para sa kanila ay yaong walang matitirang salita sa hinaharap. Ang kasaysayan bilang agham ay tungkol sa paghula sa nakaraan. Pinag-aaralan ng mga historiador ang hinaharap upang maunawaan kung anong mga pangyayari ang humantong sa mga bagay na matagal na nilang naaalala. Ang kanilang mga archive ay punong-puno ng mga dokumento na hindi pa naisusulat. Alam nila kung paano matatapos ang isang digmaan bago pa man ito magsimula. Ngunit hindi nila alam kung bakit ito nagsimula. Ang kanilang layunin ay hanapin ang mga dahilan sa nakaraan na para sa kanila ay malabo at di tiyak. Ang buong kultura nila ay refleksyon ng kanilang pagpapahalaga sa oras. Hindi ito naglalayo na gumawa ng bago, kundi ang pagbabalik sa orihinal. Hindi ito tungkol sa pagpapahayag ng sarili, kundi sa paglimot sa sarili. Ito ay isang kultura na mas pinahahalagahan ang katahimikan kaysa sa musika at ang kahungkagan kaysa sa forma. Talakayin natin ang konsepto ng pagsilang at pagyao o sa salita ng mga chrononaut, ang pagdating at pagpaalam. Sa kanilang pananaw, ang pagpaalam ang pinakamahalaga at pinakamaligayang kaganapan sa buong buhay ng isang tao. Kapag naabot ng isang individual ang sikdulan ng kanyang kabataan, humigit kumulang 100 taon, batay sa ating kalendaryo, nakakaramdam siya ng matinding pagnanasa na bumalik sa pinagmulan. Nagtutungo siya sa isang natatanging pook na maaaring itawag na libingan or mas angkop, sikdulan ng pagsilang. Doon, mahinahon siyang humihimlay sa lupa. Ang kanyang katawan ay hindi nabubulok. Bagkus, ito ay nagsisimulang sumiksik, lumiit, at magtipon sa isang simpleng selula na sa isang mahiwagang paraan ay makikita sa sinapupunan ng kanyang magiging ina. Ang prosesong ito ay pinalilibutan ng mga ritual at pagdiriwang. Nagtitipon ng mga kamag-anak upang batiin ang namamatay para sa kanyang nalalapit na pagsilang. Umaawit sila ng mga masisiglang himig at binabalik tanawan ang kanyang hinaharap. Ang kamatayan sa sibilisasyong ito ay hindi trahedya, kundi isang tagumpay. Ito ang sandaling ang isang tao ay tuluyan ng kumawala sa bigat ng pisikal na anyo at lumipat sa isang estado ng purong potensyal. Sa kabilang banda, ang pagdating o ang pagsilang ay isang malungkot na kaganapan. Nangyayari ito sa matinding katandaan. Isinisilang ang tao na mayroon ng mga kunot sa balat, ubaning buhok, at bitbit ang lahat ng alaala ng kanyang hinaharap na buhay. Alam niya ang lahat ng dusa at galak na kailangan niyang kalimutan. Ang una niyang mga salita ay hindi simpleng ugol, kundi matatalinong pahayag. Ngunit ang kanyang katawan ay mahina at sakitin. Sinasalubong ng pamilya ang bagong silang na matanda ng may tahimik na kalungkutan. Batid nila, nahaharap siya sa isang mahaba at matinding paglalakbay pababa sa hagdanan ng buhay. Mapipilitan siyang iwanan ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay tuwing sila ay isisilang. Kinakailangan niyang limutin ang kanyang mga paboritong aklat at musika. Hihina ang kanyang kasanayan sa pag-iisip hanggang sa maabot niya ang estado ng pagiging isang walang malay, ngunit inosenteng sanggol bilang paghahanda sa kanyang pagpaalam mula sa mundo. Ang inbersyon na ito ng mga pinakapundamental na konsepto para sa atin ay lumilikha ng isang ganap na kakaibang sistema ng pagpapahalaga. Hindi sila natatakot sa kamatayan.
Sa halip, sabik nila itong inaabangan at hindi sila nagdiriwang sa pagsilang, kundi nakikiramay sa mga bagong silang. Tingnan natin ang konsepto ng impormasyon at kaalaman sa kakaibang mundong ito na baliktad ang takbo dahil ang mga chrono-out ay may alaala na ng hinaharap, wala na sa bokabularyo nila ang salitang pagtuklas. Lahat ng posibleng imbensyon ay naimbento na sa hinaharap nila at naaalala lang nila ito. Ang siyensya nila ay hindi na naghahanap ng bago, kundi nagkakatalogo at nagsasaayos lang ng mga bagay na alam na. Ang isang siyentipiko rito ay mas archivist o tagatipon kaysa sa isang mananaliksik. Hindi sila nagsasagawa ng eksperimento para malaman ang resulta. Alam na nila iyon. Nagsasagawa sila ng eksperimento para makita kung paano ito mangyayari. Isipin natin ang isang aklatan sa Chronos Inversus. Ang mga aklat dito ay hindi sinusulat kundi binubura. May lalabas na mga bagong aklat sa istante. Tapos na, hindi alam kung sino o kailan sumulat. Ang trabaho ng librarian ay hindi ingatan ang mga ito, kundi tiyaking mabubura ang mga ito sa tamang oras. Ang kaalaman ay hindi biyaya, kundi pasanin. Habang mas marami kang alam, mas marami kang kailangang kalimutan. Ang sistema ng edukasyon nila ay nakabatay sa prinsipyong pagbabalik sa kawalan o degradasyon. Pumapasok ang mga henyo sa unibersidad at umaalis doon bilang mga erudite na espesyalista. Sa kolehiyo, kinalilimutan nila ang kanilang specialization at nakakakuha ng mas malawak na kaalaman. Sa eskwelahan, nawawala rin iyon habang pinag-aaralan nila ang mga batayan. At sa kindergarten, nakakamit nila ang perpektong kawalang muwang. Ang pag-unlad ng kanilang talino ay isang daan mula sa pagkaalam lahat patungo sa pagiging inosente. Ang mga balita sa mundo nila ay nag-uulat tungkol sa nakaraan. Sinasabi ng newscaster, kahapon nangyari ang isang kaganapan na naging dahilan kung bakit naaalala natin ang kasalukuyan. Para sa kanila, ang nakaraan ay isang misteryo na kailangan nilang tuklasin para maintindihan ang ugat ng mga epekto na alam na nila. Para silang mga detektib na alam kung sino ang salarin pero wala silang ideya sa motibo at mga pangyayari sa krimen. Nagdudulot ito ng kakaibang estado ng pag-iisip. Nabubuhay sila sa isang mundong lubos na mahuhulaan, ngunit wala silang pag-unawa sa pinagmulan nito. Alam nila ang ano, pero hindi nila alam ang bakit. Ang karunungan nila ay karunungan ng isang fatalista. Tumatanggap sa kapalaran, ngunit hindi maintindihan ang pinanggalingan. At marahil, iyan ang kanilang pangunahing trahedya. Alam ang lahat, ngunit walang tunay na pag-unawa. Pag-isipan natin ang mga batas at etika ng lipunan ng mga chrononaut, mga manlalakbay sa panahon. Tulad ng nabanggit na, nauuna ang parusa bago pa man ang krimen. Ngunit paano ito nakaapekto sa moral na pagpili? Kung alam ng isang tao na gagawa siya ng masamang bagay sa hinaharap at nabayaran na niya ito sa pamamagitan ng pagdurusa, mayroon pa ba siyang insentibo na iwasan iyon? Wala. Sa katunayan, obligasyon niya itong gawin upang maisara ang sirkulo ng sanhi at epekto, cause and effect. Sa kanilang mundo, walang konsepto ng kasalanan o pagkakasala. Ang mayroon lang ay di maiiwasan, inevitability. Hindi responsable ang isang tao sa kanyang mga magiging aksyon dahil hindi niya ito kayang baguhin. Sinusunod lang niya ang script na nakasulat na sa kanyang alaala. Ang kanilang etika ay hindi nakabatay sa kalayaan ng kalooban, free will, kundi sa ganda ng pagpapatupad, aesthetics of execution. Ang itinuturing na mabuting tao ay hindi iyong gumagawa ng kabutihan, kundi iyong pinakatumpak at pinakamaayos na sumusunod sa kanyang itinalagang kapalaran.
bayani man ito o kontrabida. Ang mga hukom dito ay hindi nagbibigay ng hatol, kundi winawalan nila ito. Ang proseso ay ganito. Ang isang tao ay lalabas sa kulungan, gagawa ng krimen, pagkatapos ay pupunta sa hukuman kung saan babasahin ng hukom ang hatol ng pagpapawalang sala dahil tapos na ang kanyang parusa. Ang mga pulis ay hindi nag-iimbestiga ng krimen, kundi pinipigilan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga tao ilang taon bago pa man sila gumawa ng anumang masama. Ngunit ang pag-aresto na ito ay hindi nagbabago sa hinaharap, kundi pinatutunayan lamang ito. Paano naman ang mabubuting gawa? Ang kawang gawa, charity rito, ay isang akto ng pagbawi. Lalapitan mo ang isang mahirap at kukunin mo sa kanya ang pera o pagkain na natanggap niya mula sa iyo sa hinaharap. Sa pagtulong sa isang tao, lumilikha ka ng problema para sa kanyang kinabukasan na ikaw mismo ang kailangang magresolba. Ang kanilang buong sistema ng lipunan ay isang masalimuot na sayaw ng itinalagang kapalaran, predetermination, kung saan alam na ang bawat hakbang. Wala itong puwang para sa biglaan, mga spontaneity, awa, or pagtubos. Redemption, sa paraan ng ating pag-unawa. Ang mayroon lang ay ang walang patid na pagsunod sa daloy ng panahon na nagdadala sa lahat mula sa katapusan patungo sa simula. Ngayon, subukan nating isipin kung paano kaya ang karaniwang araw-araw na buhay ng isang krononaut. Nagsisimula ang umaga sa paggising niya na punong-puno ng sigla at pahinga. Pero imbes na kumain, kabaliktaran ang nangyayari. Sumusuka siya ng pagkain mula sa bibig na maingat namang inilalagay sa plato. Ang prosesong ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas para sa buong araw. Pagkatapos, pupunta siya sa trabaho. Sa loob ng 8 oras, gumagawa siya ng mga destructive na gawain. Halimbawa, babaklasin niya ang gusaling binuo kahapon at sa halip na bayaran, siya pa ang nagbabayad sa kanyang employer para sa serbisyong ito. Pag-uwi niya, dumarating siya sa bahay na unti-unting dumudumi at nagiging magulo dahil ang proseso ng paglilinis para sa kanila ay ang pagkakalat ng basura. Sa gabi, makikipagkita siya sa mga kaibigan. Nagsisimula ang usapan nila sa pamamaalam at pagkatapos ay tatalakayin nila ang mga kaganapang mangyayari pabukas. Dahil sa totoo lang, naaalala na nila ito. Nagtatawanan sila sa mga biro na hindi pa nasasabi at nagdedebate tungkol sa mga pelikulang hindi pa nila napapanood. Pagkatapos, maghihiwalay sila para kinabukasan, magkita sila sa unang pagkakataon. Bago matulog, hindi nagbabasa ang krononaut. Sa halip, binabasa niya pabalik ang libro. Binubura ang ilang pahina mula sa kanyang alaala. Hihiga siya sa kama at dahan-dahang mag-iipon ng pagod ang kanyang katawan para pagkagising niya sa umaga ay maging handa siyang muli. Ang mga panaginip niya ay hindi mga imahe mula sa nakaraan, kundi malinaw na alaala ng hinaharap. Napapanaginipan niya kung ano ang mangyayari sa kanya bukas sa makalawa o pagkalipas ng 1 taon. Para sa kanya, ang pagtulog ay hindi pahinga mula sa realidad, kundi isang ensayo, rehearsal, para sa kinabukasan. Maaaring tila walang kabuluhan o di makatwiran ang lahat ng rutinang ito para sa atin. Ngunit para sa kanila, ito ay punong-puno ng kahulugan. Nakikita nila ang ganda sa pagiging predictable, ang kapayapaan sa hindi maiiwasan, at ang kaligayahan sa pagsunod sa itinakdang daan. Wala silang pag-aalala tungkol sa hinaharap dahil alam na nila kung ano ang mangyayari. Ngunit puno sila ng kalungkutan tungkol sa nakaraan dahil ang nakaraan para sa kanila ay isang walang hanggang palaisipan. Paano ba tinitingnan ng mga taga-Kronos Inversus ang nakaraan
kasalukuyan at kinabukasan. Para sa atin, ang kinabukasan ay punong-puno ng mga posibilidad, habang ang nakaraan naman ay isang permanenteng katotohanan. Pero sa kanila, kabaligtaran ito. Ang kinabukasan sa paningin nila ay ang mga bagay na nangyari na at nakatatak na sa kanilang alaala. Matigas ito, hindi mababago, kasing tigas ng granito. Maaari nilang alalahanin ang kanilang hinaharap, katulad ng pag-alala natin sa mga nangyari sa nakalipas. Naaalala ko na pagkatapos ng 10 taon, nabali ang aking binti, pwedeng sabihin ng isang chrononaut. At para sa kanya, ito'y isang matibay na katotohanan, tulad ng pag-alala natin sa ating high school graduation. Ang kasalukuyan ay isang mabilis na sandali kung saan ang kanilang mga alaala sa hinaharap ay nagiging aktual na katotohanan. Ito ang tiyak na sandali kung kailan natutupad ang nakatakda na. Dinadanas nila ang kasalukuyan tulad ng panonood natin ng pelikula na alam na natin ang katapusan. Wala ng kaba o intriga. Ang meron lang ay ang proseso ng pagmasid, kung paano nagaganap ang mga bagay ayon sa takdang oras. Sa kabilang banda, ang nakaraan para sa kanila ay isang terra incognita, isang hindi pa nalalamang lupain. Wala silang alam sa kung ano ang nangyari bago dumating ang kanilang kasalukuyan. Kaya lang nila bumuo ng mga hinuha o hypothesis batay sa mga epekto o resulta na nakikita nila sa paligid. Halimbawa, kapag nakakita sila ng mga guho or ruins, alam nila na sa hinaharap ay may magandang kastilyo na nakatayo rito. Ngunit hindi nila alam kung sino ang nagtayo nito o kung bakit. Para sa kanila, ang nakaraan ay larangan ng mga hinuha, alamat at mitolohiya. Ang kanilang kasaysayan ay hindi talaan ng mga katotohanan, kundi koleksyon ng mga pagsisiyasat na parang detektib. Ang pagbaligtad na ito sa pananaw ng oras o temporal perspective ay nagpapabago ng husto sa kanilang pananaw sa mundo. Hindi sila nagpaplano para sa hinaharap dahil ang mga plano ay nakalatag na para sa kanila. Sa halip, sinisikap nilang lutasin ang mga misteryo ng nakaraan. Hindi sila naghahangad ng pag-unlad o progress dahil alam nila na darating din ang paghina o regress. Ang pangunahing pilosopikal na layunin nila ay hindi ang baguhin ang mundo, kundi ang maintindihan kung bakit naging ganoon ito. Ang mundo na naaalala nila sa kanilang kinabukasan. Pag-aralan natin ang wika at komunikasyon sa kamangha-manghang planetang ito. Tulad ng nabanggit na, baligtad sila magsalita, pero simula pa lang yan ng mga kakaibang bagay. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay walang puwang para sa sorpresa. Kapag nagsimula ang usapan ng dalawang chrononaut, alam na nilang dalawa ang bawat salitang bibitawan. Para sa kanila, ang dialogo ay hindi palitan ng bagong impormasyon, kundi isang ritual na pagpapatunay sa mga bagay na alam na. Isipin mo, nakita mo ang kaibigan mo, at sa halip na kumusta ka, ang dialogo ay nagsisimula sa paalam, ang sarap mong kausap. Pagkatapos, sunod-sunod mong kinalilimutan ang lahat ng tinalakay ninyo hanggang sa marating ninyo ang puntong tinatanong ng kaibigan mo ang bagay na nasagot mo na. Ang mismong akto ng pagsasalita para sa kanila ay isang proseso ng paglikha ng katahimikan. Ang sound waves ay hindi lumalabas mula sa nagsasalita. Sa halip, ang mga ito ay nagtatagpo at pumapasok sa kanyang bibig mula sa paligid. Kapag nagsalita ang isang chrononaut, sumisipsip siya ng tunog, hindi siya ang gumagawa nito. Baligtad din ang kanilang sistema ng pagsulat. Nagsusulat sila mula kanan pa kaliwa at ang mga letra ay handa nang nakikita sa papel, habang ang panulat naman ang tila nagbubura sa mga ito. Ang proseso ng pagsulat ng isang liham ay ang pagbabago ng isang punong pahina patungo sa isang blangko.
At ang pagbabasa ay ang pagmasid sa kung paanong bigla na lang lumilitaw ang mga letra sa isang malinis na papel. Dahil dito, wala silang konsepto ng pagiging author or authorship. Ang isang libro ay hindi ginawa ng manunulat. Ito ay bigla na lang nagpapamalas mula sa hinaharap. Kaya lahat ng kanilang akda ay itinuturing na pag-aari ng publiko. Imposible ang pagsisinungaling sa kanilang lipunan. Paano ka magsisinungaling tungkol sa hinaharap kung ang kausap mo ay natatandaan din ito ng kasinlinaw ng sa iyo? Anumang pagtatangka na manloko ay agad na mabubunyag. Kaya ang kanilang komunikasyon ay lubusang tapat at diretsahan. Ngunit ang katapatang ito ay walang init. Wala itong puwang para sa mga papuri dahil alam na ang mga ito. Wala ring spasyo para sa pag-aalo o pag-aliw dahil ang kalalabasan ay nakatakda na. Ang kanilang wika ay isang tumpak, ngunit malamig na instrumento para itala ang mga bagay na tiyak na mangyayari. Talakayin natin ang mga batas ng pisika na siyang nagpapagalaw sa ganitong uri ng mundo. Ang pinakapundasyon nito, ang baliktad na entropy. Kung sa ating universo, lalo lang lumalaganap ang kaguluhan habang tumatagal, sa Chronos Inversus, baliktad, naghahangad ng kaayusan ang bawat sistema. Ang mga nakakalat na gamit sa loob ng silid ay kusa na lang magsisilagay sa tamang ayos. Ang magkakahalong likido ay mahihiwalay. Ang init ay hindi nagkakalat, kundi nagko-concentrate. Kung mag-iwan ka ng isang basong tubig na room temperature, ang isang bahagi nito ay iinit ng husto at ang kabilang bahagi naman ay magiging yelo. Dito, ang pangalawang batas ng termodinamika ay gumagana ng may baliktad na direksyon. Paano naman ang iba pang batas? Ang grabidad, malamang, ay pareho pa ring gumagana. Hinihila ang mga bagay palapit. Subalit, iba ang magiging epekto nito. Halimbawa, ang isang bituin ay hindi bumibigat at nagko-compress para umapoy. Sa halip, nagbubuga ito ng materya, lumalaki, hanggang sa maging malamig na ulap ng gas. Ang mga planeta ay hindi nabubuo mula sa cosmic dust, kundi nagkakawatak-watak pabalik dito. Dapat ding baligtad ang elektromagnetismo. Ang liwanag ay hindi ini-emit ng pinagmumulan. Sa halip, sinisipsip ito pabalik. Ang bombilya ay hindi nagbibigay liwanag. Inihila pa nga nito ang liwanag mula sa silid, kaya ito ay nagiging madilim. Ang radio waves ay hindi nagpapadala ng signal, kundi tumatanggap nito mula sa hinaharap. Siguro ang kanilang buong universo ay hindi lumalawak mula sa Big Bang, kundi patuloy na lumiliit, naghahanda sa isang Big Crunch. Ang bawat atom, bawat particle sa kanilang mundo ay gumagalaw sa baliktad na trajectory kaysa sa atin. Ito ay isang salamin na mundo, isang antipod, kung saan ang sanhi at bunga ay nagpalit ng pwesto. At ang manatili sa mundong ito ay nangangahulugang patuloy mong mararamdaman ang fundamental na kontradiksyon sa sarili mong kalikasan na sanay sa walang tigil na pag-usad ng panahon. Pasulong. Halina't sumisid tayo sa mundo ng mga panaginip at di malay na kaisipan ng mga krononaut. Kung ang buhay nila habang gising ay mahigpit na pagsunod sa isang kilalang kinabukasan, ano naman kaya ang nangyayari kapag natutulog sila? Noong una, inakala nating ang panaginip nila ay simpleng pag-iensayo lamang sa mangyayari bukas. Pero siguro, mas komplikado pa iyon. Siguro, sa panaginip nila lang, nakakahanap ng lihim na daan ang kanilang isip para makatakas sa kulungan ng predeterminasyon. Baka hindi ang kinabukasan ang nakikita nila, kundi ang nakaraan. Hindi ang darating, kundi ang nangyari na. Ang panaginip ang tanging paraan nila para sumilip
sa likod ng tabing ng misteryo na nagtatago sa kanilang pinagmulan. Sa mga panaginip nila, nakikita nila kung paano itinayo ang kanilang mga lungsod, isinulat ang kanilang mga aklat, at kung paanong nakatuklas ang kanilang mga ninuno. Malabo ang mga panaginip na ito, parang mga pira-piraso tulad ng ating mga panaginip tungkol sa nakaraan. Sinusubukan nilang bigyan ito ng kahulugan, suriin, at buuin upang maging isang malinaw na larawan ng kanilang kasaysayan. Ang mga psychoanalyst sa kanilang mundo ay hindi nakatuon sa paglutas ng trauma noong bata pa dahil nasa hinaharap pa ang kanilang pagkabata. Sa halip, ang trabaho nila ay ang pagpapaliwanag sa mga panaginip tungkol sa nakaraan na tumutulong sa pasyente na maunawaan kung saan sila nagmula. Para sa kanila, ang bangungot ay hindi takot sa kinabukasan, kundi sindak sa hindi alam na nakaraan. Ang pinakamalaking kinatatakutan nilang panaginip ay ang makita ang mismong sandali ng paglikha ng kanilang mundo, ang maunawaan ang pinakaugat ng kanilang kabaligtarang oras. Dahil ang kaalamang iyon ay may kakayahang sirain ang kanilang komportable at hula-hula ng mundo. Kaya naman, ang di malay na isip nila ay nagiging taguan ng ipinagbabawal na kaalaman, ang kalayaan sa pagpili, ang posibilidad ng paggawa ng desisyon, at ang mundo kung saan ang oras ay dumadaloy ng pasulong. At siguro, paggising ng ilan sa kanila, saglit nilang nararamdaman ang tawag ng kalayaan na ito, ang pangungulila sa isang hindi pa alam na kinabukasan. Pero pagkatapos, muling mangingibabaw ang mga alaala ng dapat mangyari at babalik sila sa nakasanayan at nakatakda na nilang buhay. Ang panaginip ay ang kanilang maliit at lihim na pag-aalsa laban sa oras. Ano nga ba ang papel ng digmaan at hidwaan sa ganitong uri ng lipunan? Ang mga digmaan sa Chronos Inversus ay isang kakaibang pangyayari. Nagsisimula ito sa pagpirma ng isang kasunduan sa kapayapaan. Dalawang bansang nasa kapayapaan ang biglang magpapasya na sa hinaharap. Sila pala ay magiging magkaaway, kaya't pipirmahan nila ang isang dokumento na tumatapos sa kanilang hinaharap na digmaan. Pagkatapos nito, magsisimula ang proseso ng de-eskalasyon. Ang mga wasak na lungsod ay dahan-dahang bubuoing muli ang kanilang sarili mula sa mga guho. Ang mga sundalo ay hindi namamatay sa labanan. Sa halip, bumabangon sila mula sa mga patay. Ang mga sugatan ay gumagaling habang ang mga bala ay lumilipad palabas sa kanilang katawan at bumabalik sa mga baril. Ang labanan ay hindi kaguluhan at karahasan, kundi isang maayos na proseso kung saan ang lahat ay gumagalaw pabalik. Ang mga general ay nagbibigay ng mga utos na nagpapawalang bisa sa mga nakaraang pag-atake. Ang mga sundalo ay umaatras mula sa mga posisyong nasakop. Nagtatapos ang digmaan sa unang putok. Matapos nito, ang dalawang hukbo ay bumabalik sa kanilang orihinal na posisyon ng maayos at namumuno sa pagitan ng mga bansa ang pagkakaaway na siyang nag-ugat sa kanilang hinaharap na digmaan. Iba rin ang motibasyon para sa digmaan dito. Hindi sila nakikipaglaban para sa yaman o ideolohiya. Nakikipaglaban sila dahil natatandaan nilang nakipaglaban na sila. Ito ang kanilang obligasyon sa takdang panahon upang tuparin ang bagay na itinakda na. Ang propaganda ay hindi naghihikayat ng pagkamuhi sa kalaban, kundi nagpapaalala ng hindi maiiwasang hidwaan. Ang pagiging makabayan ay kahandaang mamatay upang sa hinaharap ay mabuhay muli sa larangan ng digmaan. Ang mga sandata rito ay nilikha para sa pagkasira. Ang mga pabrika ay hindi gumagawa ng mga tangke, kundi mga tambak ng pinagbalat-balatang metal na sa bandang huli ay bubuo at magiging mga pangkumbat
na makina sa gitna ng labanan. Ang lahat ng ito ay ginagawang isang trahedya, ngunit hindi maiiwasang ritual ang digmaan kung saan wala ni nanalo o natalo. Mayroon lamang mga kalahok na ginagampanan ng kanilang mga papel sa isang drama na alam na ang kahihinatnan. Talakayin natin ang relihiyon at espiritual na pananaw ng mga krononaut. Kung ang hinaharap ay lantad na sa kanilang paningin, ngunit ang nakaraan ay nananatiling isang matinding lihim, ano ang batayan ng kanilang mga paniniwala? Ang kanilang mga Diyos ay hindi mga tagalikha, kundi mga tagawasak ng mundo. Pinaniniwalaan nila na noong napakalayong nakaraan, na mistulang ulap sa kanilang paningin, mayroong isang mataas na nilalang o grupo ng mga nilalang na nagtayo ng universo. Ngayon, ang misyon ng mga Diyos na ito ay unti-unti at planadong baligtarin ang lahat. Ibalik ang universo sa estado ng orihinal na pagkawala. Ang kanilang mga propeta ay hindi ang mga humuhula ng bukas dahil alam na ng lahat ang takbo ng panahon, kundi ang mga nagtatangkang alalahanin ang kahapon. Sila ay mga historian mistiko na gumagamit ng meditasyon at ritual upang sumilip sa likod ng tabing ng oras. Makita lamang ang mismong akto ng paglikha. Ang kanilang mga banal na aklat ay mga pahina na hindi pa nasusulatan. Naniniwala sila na sa hinaharap, lilitaw ang mga pahayag tungkol sa kanilang pinagmulan mismo sa mga malilinis na pahinang ito. Ang kanilang panalangin ay hindi paghingi ng pabor para sa kinabukasan, kundi pasasalamat para sa nakaraan na hindi nila alam. Nagpapasalamat sila sa mga Diyos dahil nilikha nila ang mundong ito na ngayoy gumagalaw ng maayos at may kaayusan patungo sa sarili nitong pinagmulan. Baliktad din ang konsepto nila ng paraiso at impyerno. Ang paraiso ay hindi walang hanggang buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi ang kalagayan ng ganap na kawalan bago pa isilang. Ito ay pagbabalik sa pinanggalingan, pakikipag-isa sa absoluto. Ang impyerno naman ay ang mismong buhay, ang bigat ng pagkaalam sa kinabukasan, ang walang katapusang siklo ng pagkawala at pagkalimot. Kaya ang kanilang pangunahing spiritual na layunin ay hindi iligtas ang kaluluwa, kundi alisin ito. Ang layunin ay marangal, na tahakin ang landas mula sa matalinong matanda hanggang sa inosenteng sanggol, at masayang tanggapin ang pagpapaalam. Iyon ay ang pagsilang patungo sa kawalan. Ang kanilang relihiyon ay isang paniniwala sa ganap na fatalismo at pagtanggap, kung saan ang pinakamataas na kabutihan ay hindi ang paglaban sa kapalaran, kundi ang pagsunod dito ng may buong pasasalamat. Mag-imahinasyon tayo tungkol sa medisina at kalusugan sa isang planeta kung saan baliktad ang oras. Dito, ang mga sakit ay hindi lumalala. Sa halip, ang mga ito ay nagre-reverse. Ang tao ay hindi nagkakasakit, kundi gumagaling. Nagsisimula ang proseso kapag ang isang taong perpektong malusog ay bigla na lang uminom ng gamot. Pagkatapos, lilitaw ang mga sintomas ng sakit na unti-unting hihina hanggang sa bumalik siya sa punto kung kailan siya naimpeksyon o nagkaroon ng pinsala. Ang doktor dito ay hindi nagpapagaling, kundi ang siyang nagpapasakit. Ang tungkulin niya ay hindi magbigay ng diagnosis at gamutan, kundi kabaliktaran. Mula sa isang malusog na pasyente, kailangan niyang tukuyin kung anong sakit ang gagalingan nito sa hinaharap at magbigay ng pang-iwas na gamutan na hahantong sa paglitaw ng mga sintomas. Ang mga siruhano ay hindi nag-oopera, kundi naghihilom ng mga sugat. Dumarating ang pasyente na may magaling ng piklat. Gagawa ng hiwa ang siruhano at pagkatapos, ang sugat sa katawan ng pasyente ay kusang maghihilom habang nagtutulak palabas ng bala o bubog.
Ang proseso ng pagtanda, na alam natin, ay proseso ng pagbabata, rejuvenation. Ngunit mayroon din itong sariling mga karamdaman. Halimbawa, ang senile dementia, pagkalimot sa pagtanda. Dito ay tinatawag na kapataang henyo. Ipinanganak ang tao na may lahat ng kaalaman, ngunit habang bumabata, ang kanyang utak ay humihina, nawawala ang memorya at kakayahan niyang mag-isip. Mayroon ding mental health disorders. Ang depression ay hindi walang kadahilanan na kalungkutan tungkol sa nakaraan, kundi walang kadahilanan na kaligayahan tungkol sa kinabukasan, na alam ng lahat ay puno ng mga pagkawala. Ang anxiety disorder ay hindi takot sa hindi tiyak na kinabukasan, kundi matinding takot sa hindi tiyak na nakaraan. Ang buong sistema ng pangangalaga sa kalusugan ay nakatuon hindi sa pagpapanatili ng buhay, kundi sa maayos na pagwawakas nito, o sa madaling salita, ang pagsisimula. Ang layunin ng medisina ay hindi pahabain ang buhay, kundi tulungan ang tao na tahakin ang kaniyang landas ng pagbabata ng walang sagabal upang masalubong niya ang kaniyang pagkasanggol ng may dignidad at tuluyang maglaho. Paano kaya kami tinitingnan ng mga chrononauts, kaming mga naglalakbay sa oras na direkta ang agos? Para sa kanila, kami ay isang kalituhan, isang buong anomalya. Para kaming gumagalaw sa mali nilang direksyon. Kapag nagsasalita kami, baliktad nila itong naririnig. Parang walang kahulugan. Kapag naglalakad kami, nauuna ang mukha namin. At para sa kanila, iyon ay sobrang iresponsable dahil hindi namin nakikita kung saan kami mapupunta. Ang pagdating namin sa kanilang mundo ay isang pangyayaring wala sa tala ng kanilang mga alaala tungkol sa hinaharap. Kami ang nag-iisang elemento na hindi nila mahulaan sa kanilang napakaayos na universo. Kaya naman, nagdudulot ito sa kanila ng halo-halong emosyon. Sa isang banda, naroon ang kuryosidad. Kami ay buhay na patunay na mayroong ibang oras, ibang nakaraan. Kami ang susi para maunawaan nila ang kanilang pinagmulan. Sinusubukan nila kaming pag-aralan. Sinusuri ang aming pag-uugali at wika upang maintindihan kung paano gumagana ang aming mundo. Ngunit sa kabilang banda, nandoon ang takot. Sira kami sa kanilang pagkakatugma. Nagdadala kami ng kaguluhan sa kanilang prediktabilidad. Ang pakikipag-ugnayan namin sa kanilang mundo ay maaaring magdulot ng hindi mahulaang kahihinatnan at lumikha ng mga time paradox. Paano kung sabihin namin sa kanila ang kanilang nakaraan? Babasagin ba nito ang kanilang sibilisasyon? O sa halip, magbibigay ito sa kanila ng bagong kahulugan ng buhay? Dahil dito, napakaingat nila sa pakikitungo sa amin. Gumagawa sila ng mga espesyal na sona kung saan kami lang ang pwedeng manatili nang hindi nagugulo ang kanilang takbo ng buhay. Nakikipag-ugnayan sila sa amin gamit ang mga interpreter na kayang mag-isip sa dalawang agos ng panahon ng sabay-sabay. Para sa kanila, kami ay parehong sugo mula sa ibang dimensyon at mapanganib na dayuhan. Kami ang kanilang nag-iisang pag-asa upang maunawaan ang mga hiwaga ng universo. Ngunit kami rin ang pinakamalaking banta sa kanilang katatagan. At ang aming presensya rito ay nagpapabangon sa kanila ng pangunahing pilosopikal na tanong. Paano kung ang kanilang landas ay hindi ang nag-iisang tama? Paano kung talagang mayroong kalayaan sa pagpili? Pag-aralan natin ang konsepto ng pamilya at ugnayan ng magkakamag-anak. Dito, ang bata ay hindi tagapagpatuloy ng lahi, kundi siya mismo ang nagsisimula nito. Isinilang siyang matanda at ang kanyang mga magulang na mas bata pa sa kanya ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo siyang bumabata at lumalakas. Samantalang
ang kanyang mga magulang ay patuloy ding bumabata. May darating na punto kung saan nagiging kasing edad na ng anak ang kanyang mga magulang. At pagkatapos nito, nahihigitan na niya ang mga ito sa kaalaman at pag-unlad, kahit pa mas bata siya sa edad. Ang relasyon sa pamilya ay isang tuloy-tuloy na pagpapalit ng mga papel. Sa simula, inaalagaan ng mga magulang ang kanilang matandang anak. Pagkatapos, ang lumaki ngunit bumabatang anak naman ang magsisimulang mag-alaga sa kanyang mga magulang na parang nagbabalik sa pagkabata. Ang mga henerasyon ay hindi nagpapalitan. Nagtatagpo sila, ang lolo at lola ay hindi mga ninuno. Sila ay mga inapo. Ipinanganak ka ng mas maaga kaysa sa iyong mga magulang at ang iyong mga anak ay isisilang pang mas maaga kaysa sa iyo. Ang kanilang puno ng lahi ay hindi tumutubo pataas, kundi pababa. Magkaiba rin ang pagmamahalan sa pagitan ng magulang at anak dito. Nagsisimula ito sa matalinong pag-unawa at paggalang sa bagong silang na matanda at nagtatapos sa maingat at medyo malungkot na pag-aalaga para sa mga magulang na nagbalik sa pagiging bata. Ang mga diborsyo rito ay tinatawag na pagsasama. Nagpapasya ang dalawang pamilya na sa hinaharap sila ay naging isa at nagkakaisa sila. Samantalang ang kasal naman ay isang formal na paghihiwalay kung saan nagpapasya ang mag-asawa na sa hinaharap hindi pa sila magkakilala. Sa atin, mukhang nakakalito ang buong sistemang ito, ngunit para sa kanila, ito ay likas at natural. Nakasalalay ito sa parehong prinsipyo ng hindi maiiwasan. Hindi mo pinipili ang iyong pamilya, naaalala mo lang ito. At ang iyong misyon ay isabuhay ang kwento ng pamilyang ito ng paatras mula sa katapusan hanggang sa simula. Pero kumusta naman ang kanilang mga libangan at pampalipas oras? Paano nagpapahinga ang mga nilalang na walang sinasalubong na sorpresa? Sa kanilang mga sinehan, ang pelikula ay ipinapalabas ng paatras. Pumapasok ang mga manonood na alam na ang buong katapusan at pinapanood kung paano bumabalik ang kwento sa pinagmulan nito. Ang kanilang interes ay wala sa ano ang magiging wakas, kundi sa saan nagsimula ang lahat. Ang pinakapopular na genre ay ang mga detective story kung saan kilala na ang salarin sa simula at ang motibo naman ang malalaman sa dulo. Ang mga pagtatanghal sa teatro ay baligtad din. Nagsisimula ang palabas sa pagyukod ng mga artista at palakpakan. Pagkatapos, isasadula nila ang huling yugto, susundan ng pangalawa sa huli, hanggang makarating sa pinakasimula. Hindi inaaral ng mga artista ang kanilang linya, bagkus ay nakakalimutan nila ito habang umuusad ang dula. Ang palakasan, sport, para sa kanila ay isang kompetisyon ng anti-achievement. Ang mga mananakbo sa stadium ay nagsisimula sa linya ng pagtatapos at tumatakbo pabalik sa linya ng pagsisimula. Ang itinuturing na panalo ay ang huling makarating. Hindi sila naghahangad na matapos ang distansya ng mabilis, kundi mas mabagal. Ang record ay ang pinakamabagal na oras. Ang chess ay nagsisimula sa checkmate at ang mga manlalaro ay paisa-isang ibinabalik ang mga piyesa sa orihinal na posisyon. Ang matatalo ay ang unang makapagbalik ng lahat ng kanyang piyesa. Ang lahat ng kanilang libangan ay isang paraan upang balikan ang isang hinaharap na alam na nila. Wala silang hinahanap na adrenaline o bagong karanasan. Sa halip, hinahanap nila ang estetikong kasiyahan mula sa pagmamasid sa walang kapintasang mekanismo ng panahon na gumagana ng perpekto. Ang kanilang paglilibang ay isang uri ng meditasyon sa ideya ng pagiging nakatadhana, predetermination. Isang paraan upang muling makita na ang lahat
ay nangyayari ng ayon sa takdang oras nito at doon matatagpuan ang kagandahan at kapayapaan. Isipin natin ang sistema ng edukasyon sa mundong Kronos Inversus. Malayong malayo ito sa nakasanayan natin. Ang layunin nito ay hindi magbigay ng kaalaman, kundi kumuha o bumura nito. Ang bata ay isinisilang na may karunungan ng matandang pantas. Hindi na siya kailangang turuan. Alam na niya ang lahat. Ang unang mga taon ng kanyang buhay ay inilalaan sa tinatawag na pagtanggal kaalaman, unlearning, sa bahay kung saan tinutulungan siya ng mga magulang na kalimutan ang pinakamasalimuot na pilosopikal na konsepto. Pagkatapos, nag-aaral siya sa unibersidad. Dito, ang mga propesor na mas bata at mas walang alam kaysa sa kanilang mga estudyante ay nagtuturo ng mga leksyon na nagbubura ng mga natutunan. Ang mga estudyante ay kumukuha ng mga pagsusulit kung saan kailangan nilang ipakita kung gaano karami ang nakalimutan nila. Ang top student ay siya na nagsusumit ng blankong papel. Pagkatapos ng unibersidad, magkokolehiyo sila kung saan aalisin nila ang kanilang malawak na erodisyon. Tapos, sa eskwelahan sila pupunta kung saan nila kinalilimutan ang pagbasa, pagsulat, at pagbilang. Sa huli, sa kindergarten, sila magtatapos kung saan nila makakamit ang estado ng maligayang kawalang muwang. Ang guro dito ay hindi pinagmumulan ng kaalaman, kundi isang tagapawi o tagasipsip nito. Ang tungkulin niya ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang proseso ng paglimot ay magiging lubos na epektibo. Ang kanilang mga aklat-aralin ay nakasulat sa tinta na kusang naglalaho. Sa bawat pahinang binabasa, kusang nabubura ang teksto. Ang mga aklatan ay hindi nagpapahiram ng libro, kundi tumatanggap upang tuluyan itong mapawi ang laman. Maaaring tila kakatwa o walang katuturan ang lahat ng ito para sa atin, ngunit ito ay isang lohikal na resulta ng kanilang pananaw sa mundo. Kung ang buhay ay paggalaw mula sa kaalaman patungo sa kawalang muwang, nararapat lamang na ang edukasyon ay tumulong sa prosesong ito sa halip na humadlang. Ang kanilang ideal ay hindi ang isip na nagliwanag, kundi ang isang blangkong pahina na handang maglaho sa kawalan. Pag-usapan natin ang tungkol sa konsepto ng pag-unlad, progress. Sa ating mundo, ang progreso ay nangangahulugang pagsulong, pag-usbong ng teknolohiya, pagdami ng kaalaman, at pagbuti ng kalidad ng buhay. Ngunit sa Kronos Inversus, baliktad ang lahat. Ang pag-unlad para sa kanila ay pag-urong o regress. Ang kanilang sibilisasyon ay gumagalaw mula sa komplikado patungo sa simple. Naaalala nila na ang kanilang dating hinaharap ay puno ng mga lumilipad na sasakyan, artificial intelligence, at intergalactic travel. Subalit, ang kanilang kasalukuyan ay mundo ng mga kotse at simpleng computer. At ang kanilang nakaraan na para sa atin ay kinabukasan ay panahon ng mga steam engine hanggang sa umabot sa simpleng batong palakol. Ang kanilang mga inhinyero at siyentista ay hindi nagpapakahirap gumawa ng bago. Sa halip, nagtatrabaho sila sa deconstruction or pagbuwag ng mga luma. Tinatanggal nila ang mga komplikadong mekanismo para maintindihan kung paano gumawa ng mas simple. Ang layunin nila ay hindi magpahirap kundi magpagaan. Ang baliktad na progresong ito ay makikita sa lahat ng aspeto. Ang arkitektura ay lumilipat mula sa mga skyscraper patungo sa mga simpleng kubo. Ang medisina mula sa genetic engineering patungo sa tradisyonal na paggamot gamit ang mga halaman. Ang sining mula sa komplikadong symphony patungo sa mga payak na awit. Ang gintong panahon nila ay wala sa hinaharap, kundi nasa likuran.
sa malayong panahong iyon na kanilang naaalala. Sa unahan, naghihintay ang primitibong kalagayan, ngunit wala silang nakikitang trahedya dito. Sa halip, para sa kanila, ito ang daan tungo sa harmonia at pagsanib sa kalikasan. Naniniwala sila na ang sobrang komplikasyon ay nagdudulot ng problema, habang ang pagiging simple naman ay nagdadala ng kaligayahan. Ang kanilang sibilisasyon ay hindi naghahangad na manakop ng universo. Ang layunin nila ay maging bahagi nito, at sa pagbabalik na ito, pabalik sa pinagmulan, natagpuan nila ang sarili nilang natatanging kahulugan ng buhay. Paano nga ba tinitingnan ng mga krononaut ang espasyo? May kinalaman ba ang kanilang pabalik na oras sa kakaiba nilang pagtingin sa kalawakan? Maaari. Kung sa atin, ang espasyo ay ginagamit para sumulong at manakop ng bagong teritoryo, sa kanila naman, ito ay isang bagay na kailangan nilang lisanin o layuan. Ang paglalakbay para sa kanila ay hindi paglipat mula sa punto A patungong B, kundi baliktad, mula B patungong E. Nagsisimula sila sa destinasyon at nagtatapos sa pinanggalingan. Ang mapa ng kanilang mundo ay hindi nagpapakita kung nasaan sila ngayon, kundi kung nasaan sila magtatapos. Hindi sila nagbubukas ng bagong lupain. Sa halip, sinasara nila ito at binubura sa mapa matapos nilang lisanin. Siguro, maging ang espasyo mismo ay hindi static para sa kanila. Kung ang kanilang universo ay lumiliit, patuloy na bumababa ang espasyo sa pagitan ng mga bagay. Ang mga kalawakan ay hindi naghihiwalay, kundi lumalapit. Ang mga bituin sa kalangitan ay hindi lumalabo, kundi lalo pang nagliliwanag. Ang mga distansya ay umuiksi. Ang ganito ay dapat magdulot ng claustrophobia, pakiramdam na parang umiimpis ang mundo sa paligid mo. Pero para sa kanila, marahil sanay na sila dito. Ito ay isa lamang pagpapakita ng pangkalahatang batas ng pagbabalik sa pinagmulan, sa singularity, kung saan nagsimula ang lahat. Ang kanilang mga astronaut ay hindi lumilipad patungo sa ibang planeta. Sa halip, bumabalik sila mula sa mga ito. Ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan ay hindi nagla-launch mula sa isang cosmodrome, kundi mula sa orbit ng ibang planeta at lumalapag sa sarili nilang mundo. Ang cosmos, para sa kanila, ay hindi ang huling hangganan, kundi ang simulan. At ang lahat ng kanilang ambisyon ay hindi nakatuon palabas, kundi paloob, patungo sa sentro ng umuurong na universo. Simulan na nating talakayin ang isa sa pinakamahihirap at pinakakakaibang konsepto, ang sanhi at bunga o kausalidad. Sa ating mundo, laging nauuna ang sanhi bago ang bunga. Pinindot natin ang switch na siyang sanhi at umilaw ang bombilya na siyang bunga. Ngunit sa Kronos Inversus, baliktad ang lahat. Ang bunga ang nauuna bago ang sanhi. Namatay ang ilaw at pagkatapos lang nito may pipindot ng switch. May basag na plorera sa sahig at saka palang tatalon ang pusa sa mesa at ibabagsak iyon. Ito ang tinatawag na baliktad na kausalidad. Ang mabuhay sa mundong ito ay parang patuloy na nanonood kung paanong inaayos ng mundo ang sarili nito. Nakikita mo muna ang resulta at pagkatapos ay pinapanood mo ang proseso na humantong doon. Lubos nitong binabago ang konsepto ng pananagutan at malayang kalooban. Kung makita mong nasunog ang bahay mo, alam mong sa nakaraan, ikaw o ibang tao ay kailangan mo itong sunugin. Hindi mo ito pwedeng hindi gawin dahil lalabag iyon sa batas ng sanhi at bunga. Ito ay lumilikha ng mundong walang aksidente o pagkakataon. Lahat ng nangyayari ay hindi dahil sa kung ano lang, kundi dahil may kinabukasang bunga ito. Kung nadapa ka at bumagsak, nangangahulugan iyon na sa hinaharap, kailangan mong mapahiga sa lupa. Ang mga pisiko sa kanilang mundo ay hindi naghahanap ng batas na naglalarawan,
kung paano nagiging bunga ang sanhi. Sa halip, naghahanap sila ng batas kung paano ang mga bunga ang nagiging sanhi. Ang buong agham, filosofiya at pang-araw-araw na buhay nila ay nakatayo sa fundamental na prinsipyong ito. Nabubuhay sila hindi sa mundo ng sanhi, kundi sa mundo ng layunin. Bawat pangyayari ay may layunin sa hinaharap at ang buong mundo ay kumikilos upang maisakatuparan ang mga layuning iyon. Ito ay isang mundo ng total teleology kung saan ang lahat ay may nakatakdang kahulugan at patutunguhan. Ating isipin, ano kaya ang pakiramdam ng isang taong nakakaranas ng damdamin sa isang mundong baligtad ang takbo ng oras? Ang kaligayahan sa isang magandang pangyayari ay nararamdaman mo bago pa man ito mangyari. Tatawa ka muna bago pa may magkuwento ng biro. Gagaan ang iyong pakiramdam at pagkatapos ay saka mo palang lulutasin ang isang komplikadong problema. Ang emosyon ay nauuna sa mismong pangyayaring nagbunga nito. Paano naman ang kalungkutan o pagluluksa? Ang lungkot mula sa pagkawala ng isang mahal sa buhay ay dumarating ng matagal bago pa man siya isilang. Dinaramdam mo ang pagkawala ng isang taong buhay at malusog pa. At pagdating ng oras na tuluyan na siyang mawawala, ang nararamdaman mo naman ay kagalakan at kapayapaan. Ang pag-ibig tulad ng napag-usapan na natin ay nagsisimula sa sakit ng paghihiwalay at nagtatapos sa matinding kaligayahan ng unang pagkikita. Ang takot ay hindi pagkatakot sa posibleng mangyari, kundi ito ay ang kaba at pag-aantabay sa dahilan ng isang bagay na nangyari na. Halimbawa, mararamdaman mo muna ang sakit, ang resulta, at saka mo palang makikita ang batong bumagsak sa iyo, ang dahilan. Ang iyong takot ay hindi nakatuon sa bato, kundi sa pag-aantabay sa pagbagsak nito. Ang ganitong pagbaliktad ng emosyon ay tiyak na lumilikha ng kakaibang panloob na kalagayan. Ang iyong mga damdamin ay laging nauuna sa realidad. Nabubuhay ka sa isang walang katapusang deja vu, kung saan ang iyong mga emosyon ay nagiging spoiler sa sarili mong buhay. Marahil, sa paglipas ng panahon, natutunan na ng mga krononaut na pigilan ang kanilang damdamin upang hindi masira ang kanilang karanasan sa mga kaganapang alam na nilang mangyayari. O di naman kaya, pinahahalagahan nila ang emosyonal na pagiging predictable na ito dahil inililigtas sila nito sa mga biglaang pagkagulat at inihahanda sila sa anumang hiwaga ng kapalaran. Ang kanilang mundo ng damdamin ay isang mundo na walang sorpresa. Ngunit marahil, wala rin itong malalalim na trauma. Pag-usapan natin ang konsepto ng free will or malayang pagpapasya. Mayroon ba nito ang tinatawag nating mga chrononauts? Mula sa ating pananaw, mukhang wala talaga. Ang kanilang kinabukasan ay nakatala na sa kanilang memorya at imposibleng lumihis sila rito. Sila ay mga papet lamang ng oras na hinihila sila pabalik. Anumang tangka na gawin ng salungat sa kanilang naaalala ay walang saysay. Kung alam mong sa alaala mo ay kakanan ka bukas, hinding-hindi ka makakaliwa. Isang hindi nakikitang puwersa o marahil ang mismong luhika ng kanilang mundo ang magtutulak sa kanila na piliin ang dapat. Ito ang tinatawag na matinding determinismo. Ngunit paano ba nila nakikita ang kanilang buhay? Sa tingin ba nila ay bihag sila? Malamang na hindi. Para sa kanila, ang kahulugan ng kalayaan ay hindi katulad ng sa atin. Maaaring ang kalayaan para sa kanila ay hindi kalayaan mang pagpili, kundi kalayaan mula sa pagpili. Wala silang pasanin na mag-isip ng matindi kung ano ang gagawin. Malaya sila sa takot na magkamali at sa pagsisisi sa mga maling desisyon. Malinaw na ang kanilang landas at nakatakda na at doon sila nakakakita ng kapayapaan at armonya.
Ang kalayaan para sa kanila ay ang kakayahang maging ganap na tumpak at kumpleto sa pagtupad ng kanilang tadhana. Para bang sila ang perpektong aktor sa sarili nilang istorya, maaaring sabihin pa nila na tayo, na may malayang pagpili at hindi tiyak na bukas, ang siyang bihag. Tayo ay nagiging alipin ng ating mga pagnanasa, ng ating mga pag-aalinlangan, at ng ating pagkabalisa. Palagi tayong takot magkamali, samantalang sila, malaya sila sa lahat ng iyan. Simpleng nabubuhay lang sila dahil alam nilang nangyayari ang lahat ayon sa takdang kapalaran. Isa itong napakasalimuot na tanong sa filosofiya. Ang sagot dito ay nakadepende talaga kung paano natin binibigyang kahulugan ang salitang kalayaan. Dahil malalim na tayong nakabaon sa mundong ito, pag-usapan naman natin ang mga paradox o mga salungatan na likas dito. Ang pinakatanyag ay ang paradox ng lolo, grandfather paradox. Kung babalik ka sa nakaraan at papatayin mo ang iyong lolo, hindi ka na isisilang, kaya hindi ka na rin makababalik sa nakaraan para patayin siya. Sa mundong may baligtad na oras, mayroon ding ganitong salungatan, pero baligtad. Tawagin natin itong paradox ng apo. Ipagpalagay na alam mo nang magkakaroon ka ng apo sa hinaharap. Tanda mo pa siya. Pero paano kung magpasya kang huwag ka ng mag-anak? Hindi mo ito magagawa dahil salungat ito sa alaala mo ng iyong apo. Ngunit ano ba ang pumipigil sa iyo? Sa kanilang mundo, simple lang ang solusyon. Ang mismong istruktura ng realidad ang hindi papayag na gumawa ka ng desisyong sasalungat sa hinaharap na nangyari na. Kumusta naman ang tinatawag nating information paradox? Ipagpalagay na may siyentipiko na nakaimbento ng perpetual motion machine, makinang gumagana ng walang humpay sa hinaharap. Isinulat niya ang plano. Ang impormasyong ito ay bumalik sa nakaraan o sa ating hinaharap, depende sa perspektibo. Isang siyentipiko ang nakahanap ng plano at ginawa ang makina. Pero sino talaga ang nag-imbento nito? Ang impormasyon ay lumabas lang sa wala, walang orihinal na pinagmulan. Ang paradox na ito, marahil ang ugat ng kanilang teknolohikal na pagkurong o regress. Lahat ng kaalaman nila ay impormasyon na nanggaling sa hinaharap na walang may akda. Hindi sila gumagawa ng bago. Ginagaya lang nila ang ginawa na sa hinaharap nang hindi nila alam kung sino. Ang kanilang mundo ay punong-puno ng ganitong mga logical loop pa at mga pabilog na tanong. At marahil, natutunan na lang nila na huwag itong bigyang pansin. Tinatanggap na lang ito bilang bahagi ng kanilang kakaiba at baligtad na realidad. Narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay sa isip. Oras na para magpaalam sa Chronos Inversus. Handa na ang ating sasakyan para sa pag-alis. Nakatayo tayo sa mismong lugar kung saan tayo dumating, ngunit habang matagal na ang lumipas para sa atin, walang oras na nagalaw para sa mundong ito. Dadalhin natin ang mga alaala ng kamanghamanghang lugar na ito, ngunit wala tayong iiwang bakas. Dahil ang lahat ng bakas na maaari nating iwan ay narito na bago pa man tayo dumating at naglaho sa sandali ng ating pagpapakita. Isang huling sulyap sa mundong ito, sa mga puno na sumisipsip pabalik sa kanila ng kanilang mga dahon, sa mga ilog na umaagos pa itaas patungo sa kabundukan, sa mga guho na inaalala ang kanilang darating na kadakilaan, sa mga taong umaatras pasulong sa kanilang nakaraan. Ang mundong ito ay hindi lamang pantasya, isa itong eksperimento sa isip na nagtutulak sa atin upang pagnilayan ang pinakapundamental na mga tanong. Ano ang oras? Ano ang alaala? Ano ang buhay? Nakasanayan nating isipin na ang agos ng oras ay tumutuloy lamang sa isang direksyon. Ngunit paano kung ito ay isa lamang sa maraming posibilidad?
Paano kung sa isang lugar sa kalawakan o sa ibang universe ay mayroong mga mundong may iba't ibang batas, mga mundong kung saan ang kamatayan ay simula at ang kaalaman ay isang sumpa, mga mundong walang kalayaan sa pagpili ngunit may ganap na kapayapaan. Ang pag-aaral ng mga haka-haka na mundong ito ay nagpapalawak ng ating kamalayan. Tinutulungan tayo nitong maunawaan kung gaano kasalat at kakaiba ang ating sariling karanasan. Ito ang nagtutulak sa ating pahalagahan ang ating ditiyak na kinabukasan, ang ating kakayahang pumili at ang ating pagkakataong makatuklas at lumikha ng bago. At heto na, umaangat ang aming barko mula sa ibabaw. Ang planetang may baligtad na daloy ng oras ay lumalayo, lumiliit, nagiging isang tuldok ng liwanag na kalaunan ay humihigop sa sarili at tuluyang naglalaho. Bumabalik kami sa aming nakasanayang mundo, kung saan ang oras ay dumadaloy pasulong. Muli naming nararamdaman ang pagbukas ng hinaharap sa aming harapan, puno ng mga posibilidad at kawalang katiyakan. Muli kaming makakagawa ng mga plano, mangarap, magkamali, at itama ang mga ito. Ang karanasang nakuha namin sa Chronos Inversus ay hindi basta-bastang mawawala. Nagbago nito ang aming pananaw. Ngayon, kapag tumitingin kami sa isang matanda, naiisip namin na hindi siya humihina, kundi naghahanda para sa isang bagong simula. Kapag nakikita namin ang mga guho, nakikita namin dito hindi lamang ang nakaraan, kundi pati na rin ang potensyal para sa hinaharap. Sa pakikinig ng musika, napapaisip kami tungkol sa katahimikan, kung saan ito nagmula at kung saan ito babalik. Nagsisimula kaming maunawaan na ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay hindi lamang mga bahagi sa isang tuwid na linya. Ang mga ito ay masalimuot at magkakaugnay na konsepto. Ang ating nakaraan ay nabubuhay sa ating alaala at humuhubog sa ating kasalukuyan. At ang ating kasalukuyan, ang ating mga pagpipilian ngayon, ang siyang lumilikha ng ating kinabukasan. Hindi kami mga pasibong tagamasid tulad ng mga chrononaut. Kami ay mga aktibong lumilikha ng sarili naming panahon at dito nakasalalay ang aming pinakadakilang responsibilidad at ang aming pinakadakilang kaloob. Tapos na ang paglalakbay. Ngunit ang mga pagmumuni-muni tungkol dito ay nagsisimula pa lamang. At marahil ang mga pag-iisip na ito ang makakatulong sa atin upang mas maintindihan ang ating sarili at ang ating lugar sa malawak at misteryosong universo. Nakabalik na ang ating sasakyang pangkalawakan sa pinanggalingan nito. Tapos na ang paglalakbay natin sa planetang umaatras, ang daloy ng panahon. Nasaksihan natin ang isang mundong tila binaligtad, kung saan ang kamatayan ay siyang kapanganakan, ang kaalaman ay pabigat, at ang hinaharap ay hindi nagbabagong alaala. Nakilala natin ang isang sibilisasyon na namumuhay sa ilalim ng ganap na kapalaran, kung saan walang anumang sorpresa, walang kalayaan pumili, ngunit mayroon naman silang sarili at kakaibang pagkakaisa. Dahil sa mundong iyon, napilitan tayong tingnan sa bagong paraan ang mga nakasanayan na natin, ang pag-ibig na nagsisimula sa pamamaalam, ang sining na naghahangad ng kawalan, at ang pag-unlad na nagdadala sa atin sa kasimplehan. Ang pinakamahalagang natuklasan natin ay ang pag-unawa kung gaano kadakila at kahalaga ang ating sariling realidad. Ang karapatan nating hindi malaman ang hinaharap, ang kakayahan nating pumili ng sarili nating landas, ang pagkakataong magulat, magkamali, at matuto. Lahat ng ito ay hindi lang basta nakukuha, kundi isang dakilang regalo. Ang panayam na ito ay hindi lang isang paglalakbay sa kalawakan, kundi isang paghukay sa kaibuturan ng ating sariling kamalayan, sa pinakapuno ng ating pananaw sa mundo. At ngayon,
Habang bumabalik ka sa iyong silid, sa iyong kama, mararamdaman mo kung paano ka hinahele ng nakasanayan nating daloy ng oras. Tapos na ang nakaraan, hindi natin alam ang hinaharap. Tanging ang sandaling ito lang ang mayroon tayo. Isang sandali ng kapayapaan at katahimikan. Hayaan mong matunaw ang mga imahe ng kakaibang mundong iyon at iwanan na lang ang pakiramdam ng malalim na pagpapahinga. Salamat sa pagsama mo sa akin sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong ang biyaheng ito para ikaw ay makapag-isip at makapaghanda sa pagtulog, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa mga bagong panayam. At ngayon, gusto kong mag-iwan ng isang tanong na maaari mong pag-isipan habang ikaw ay natutulog. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong malaman ang buo mong hinaharap mula simula hanggang wakas, papayag ka ba? Isulat ang sagot mo sa comments kapag nagising ka na. Sa ngayon, magpahinga ka na lang. Magandang gabi at mapayapang panaginip.